Kumusta mga brad? So tuloy na nga pong nilabas ni Suzuki India yung kanilang pinakabagong scooter na buong akala nga po natin ay 150cc na. Ito na nga po ang kanilang pinakabagong Suzuki Bergman Street 125cc 2026 model. Kung ikukumpara nga po natin doon sa kanilang previous model, di hamak na mas pinagwapo na nila ito. At 12 inches na rin yung standard na gulong niya. Yung pinakaunang nilabas kasi nila, 10 inches lang yung gulong sa likod. Na tinatawag nga po ng karamihan na motor nga daw po ni Johnny Bravo. Na kalaunan nga po, pinantay naman nila, 12 sa likod at 12 din sa harap. Pero hindi naman nagbago yung itsura niya. Yun pa rin siya, yung Suzuki Bergman Street 125. Pero dito nga po sa bagong model, masabi nga po nating napakasabi na ng pormahan niya. At bumagay nga din po yung kulay niya. At hindi lang yan, sapagkat meron din po siyang mga upgraded na features. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito na nga po ang pinakabagong Suzuki Bergman Street 125 2026 model na mayroon nga pong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Ito nga po ay mayroong SEP or Suzuki Eco Performance. Mas pinalakas na makina at mas manatipid sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled pa rin. Ang kanyang compression ratio 10.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.3 horsepower at 6,500 RPM, 10.2 Nm of torque at 5,250 RPM. Wala tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 5.5 liters fuel ng capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero katulad doon sa previous model, sigurado matipid din sa gasto. At yung kanya nga pong gas tank cap ay nakapwesto na po sa may bandang puwitan. Okay din naman yung ganun, nasa may bandang puwitan. Syempre, para mas malaki yung kanyang compartment. Ang sukat ng kanyang gulong 90x90x12 sa harap at 100x80x12 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Wala pa din siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Ang kanyang seat height ay may taas na 775mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 115 kg at 140 naman doon sa kanyang ibang variant. Mapunta naman po tayo sa iba pa yung mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Speaking of ilaw, isa nga din po ito sa mga nagbago sa kanya. Mas bumagay talaga sa kanya yung ganito. Mas pumogi siya lalo. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-TFT display na. Pero doon sa isang variant, naka-digital pa rin. At least may pagpipilian ka na kahit papano. At ito nga din po ay naka-keyless na. Nilagyan din po nila ito ng Ride Connect. Na kung isipin nga po nating mabuti, wala naman talagang connect. Buti pa to, may connect to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po nagkahalaga ng 113,220 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 73,000 pesos. At para naman doon sa mga nagtatanong kung ilalabas pa ito sa Pilipinas, syempre naman, lalabas yan, matik yan. At yan nga po ang ating aabangan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na naman sa baba. Okay, bye.